Hello, hello mga kanegosyo. Eto na naman po tayo, magtatrabaho na naman. Pauwi po ako ngayon sa probinsya para magdala naman ng tela na gagamitin sa tahian. Dito nga pala kami dumaan sa Star Tollway sa Batangas. Kasi sobrang traffic sa Luminos at sa San Pablo. Pero syempre, dahilan ko lang yun. Gusto ko din talaga dumaan dito sa Bakahan. Mag-exit sa Lipa para makadaan sa Padre Garcia. Ito lang yung masarap dito sa trabaho. Kasi kung gusto mo yung ginagawa mo, okay na okay talaga. Eto na nga, andito na tayo sa paradahan sa Padre Garcia. Pero syempre, gaya ng inaasahan kasi nga Sabado, wala masyadong talagang baka dito. Ito ang nakita namin ng mga nabili na, pero syempre hindi pa kinukuha nung nakabili. Ang maraming naiwan dito ay kalabaw. Pero sa mga nakikita ninyo, may mga numero na yan o may meron ng may-ari niyan. Naghihintay na lang yan, dadali na lang yan sa katayan. Sumaglit nga lang tayo mga kanegosyo dito sa Padre Garcia para magtanggal lang ng kate para masabi naman na daos ang hilig sa baka at sa mga hayupin. Papasok na ngayon kami dito sa bukid, nakarating naman ng maayos. Salamat sa walang sawa na pagpapaalala ng mga politiko na mag-ingat kayo sa biyahe. Bay, puro ganun na lang ang nakikita ko habang pauwi. Ang babay talaga nila pagka malapit ng eleksyon, laging si mag-ingat sa biyahe. Anyway, nga pala, bakit ba ako napunta dyan sa eleksyon? Nandito na kami papunta sa aming tahian. Nasa gitna kasi ito ng bukid. Dito ko tinayo para medyo presko. Mas okay kasing magtrabaho dito kasi maginawa silang manahe. Okay lang, may pumapasok na hangin. Di katulad nung tahian namin sa Manila. Medyo mahirap doon kasi malinsangan talaga pero walang magagawa. Ganun talaga, kailangan ng trabaho ng tao, kailangan namin mag-production. Binudyuhan ko din nga pala agad itong mga alaga kong baka dito kasi meron ako ditong mga paalaga din na malapit sa aming tahian. 11 yata o 12 yung baka ko na malapit dito sa tahian. Binudyuhan ko muna baka makatampo. Eto na nga mga kanegosyo, pag kumita, may benta. Pag may benta, kailangan bumili ulit ng tela, kailangan bumili ng materyales. Tiyagaan lang mga kanegosyo, ginagawa ko na nga lang palengke bahay, ang layo ng Candelaria at Manila. Lagi rin akong nandito. Kuratsa tayo dito mga kanegosyo, bawal talagang mapagod kasi kailangan marami kasing pamilyang umaasa sa hanap buhay natin. Iba talaga ang pakiramdam pagka nandito ka sa bukid. Ang sarap tingnan ng mga puno. Kahit mga wisik-wisik lang ang ulan, parang nararamdaman mo talagang nakadikit ka lang sa kalikasan. Kahit saan ka tumingin, nagbeberde. Ang sarap sa pakiramdam, hindi mababayadan to ng pera pagka yung mga ganitong pagkakataon. Masisilip mo lahat yung bukid, mga halaman, mga puno, dito naman tayo sa ating kamatisan. Medyo mambon ngayon dito mga ka-farmers. Pero pabor na pabor yan sa mga halaman. Napakalaki ng matitipid niyan sa kurudo kung magpapabuhay ka pa ng tubig. Sa ganitong ulan kasi na mainhin lang tapos matagal, ay jackpot na jackpot talaga naghahalaman. Magandang tingnan ang mga kamatis. Kasi nagamasa na yan kahapon. Natanggalan na tanggalan na ng damo, nakakahinga-hinga na rin yung mga puno. Sa isang araw, magdadagdag na din ng stand na kawayan dyan para mapaglinya ng mga tali para suporta sa mga puno ng kamatis. Madami-dami ding kamatis to mga farmers, 10,000 puno to. Ipagpalagay na 9,000 na lang yung mabuhay. Tapos bawat isang puno, makapag-harvest ka ng 2 kilong kamatis. Sa 9,000 na puno, tapos 2 kilong kamatis ang puproduce, aba, nasa 18 tonelada rin yun. Marami-raming sapsap ang naisda ang kailangang itapat dito para matapatan yung 18 tonelada ng kamatis. Puntahan naman natin yung Pichayan mga ka-farmers. Malapit lang kasi dito yon sa Kamatisan. Kaya yun din ang isang advantage na nagkaasikaso dito. Magkalapit lang yung mga pananim na gulay. Oo, ulang-ulan naman yan ninyo ngayon.
Ha? Eh? Sabagay, mas maigi yan kaysa santing ang araw, anak. Kahirap din yan ang buhay sa Pilipinas, ano. Nakaulan na yung naggagamas eh. Galing pa bumalik na lang uli kayo sa Amerika. Dami oh. Ano, tamang-tama rin kay Raping pinadukal na rin oh. Ha? Sibol na. Ganito talaga mga ka-farmers. Kahit umuulan, kailangan nating gamasin ang damo ng pechay. Kasi sasabay ito sa pagtubo ng pechay. Magiging kagaw pa mismo ng puno yung mga damo. Magastos din sa part ng nangangapital, pero ganun talaga. Lagi ko kasing sinasabi sa mga kasama ko dito sa hanap buhay, unahin nyo yung harvest. Kailangan protektahan muna ang ani. Huwag nyo nang intindihin ang gastos. Kasi kasama naman talaga yun, hindi may iwasan. Huwag nyo na din kako problemahan yung presyo sa merkado. Wala din kasi tayong control doon. Basta magawa lang ng tama yung kailangan gawin ng tao, okay na ako doon. Kung tatama sa presyo, maraming salamat. Kung tinalo naman at sumabay sa madaming supply, ganun talaga. Parte ng buhay ng nagninegosyo ng gulay yon. Babawi na lang sa susunod, pasasaan ba't mahuhuli din ang presyohan na yan. So, paano mga kanegosyo? Bye for now muna. Ito ang payak na pamumuhay ng isang maliit na negosyanteng katulad ko. Mapagod, pero masaya naman. At ang isa pa, napakasarap sa pakiramdam pag alam mong marami kang natutulungan. Salamat po mga kanegosyo!